Ngayong magpapasko, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging mapanuri sa binibiling karne. Sa Dagupan City, mahigit 100 kilo ng karneng botsa ang nakumpiska sa magkahiwalay na pamilihan. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Ang mahigit 20 kilo ng karne ng manok na ito hindi nakalusot sa mga otoridad na nag-iikot sa bahagi ng Jovellanos Street, Dagupan City. Ang naturang karne na kakaiba ang kulay na bistong botsa pala. Hindi na talaga po pwede yan kasi may amoy. At the same time, yung mabilis nang mag-degrade nga yung karne. Paliwanag ng tendera, ibinagsak lang sa kanya ng isang alias boy ang karne ng manok sa halagang 45 pesos kada kilo. Ibinebenta raw niya ito ng 50 pesos per kilo. Hindi naman nangingitim yung kanina dahil mahilo yung kanina, madam. Hindi ka nagtaka na mura yung presyo? Mga buto-buto lang naman, madam, yun eh. Itong isang araw lang sa palengke naman ng Dagupan, nakakumpiska ang veterinary office ng mahigit 70 kilo ng botsang karne ng baboy. Very suspicious kasi itsura pa lang ng karne iba na eh. Then na-confirm ko nung pinalabas ko yung internal organs, talagang bulok na. So hindi naman pwede na ako. Ngayong magpapasko, mas sinigpitan ng veterinary office ang inspeksyon sa mga ibinebentang karne. Bilang inspector, hindi talaga sila makakalusot sa amin. Kabilang sa mga palatandaan ng botsa ang maputlang kulay ng karne, mabaho, maruming balat at higit ng mababa ang presyo. Parang yung mabili mo parang bagong lagi, paris. Kasi mahirap yung matagal na, hindi mo yun, makakain yun. Nananawagan ang mga otoridad sa publiko na isumbong sa kinauukulan kung may makitang botsa sa palengke. Sa ilalim ng Consumer Act, maaaring makulong ng 5 taon ang sinumang magbibenta ng botsa, bukod pa sa multang 5,000 hanggang 10,000 pesos. Alfie Tulaga, Nagbabalita, Pilipinas.